Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Meralco Avenue sa may Ortigas. Magbibigay tayo ng latest update sa dalawang station ng Metro Manila Subway na itatayo dito. Ito ang Metro Walk Complex na magiging location ng Metro Manila Subway Ortigas Station. So ayun guys, matatapos na lang ang 2024, hindi pa rin nadidemolish ang Metro Walk Complex. Mukhang business as usual pa rin dito. Siguro by next year pa, i-demolish ang Metro Walk Complex. Ito ang project information para sa itatayo na subway station. Ang mga structure na itatayo dito ay 3.4 kilometers na subway tunnel at dalawang underground station na may tatlong basement level. Dito sa kabila naman, ang contractor na gagawa sa proyektong ito, ang joint venture ng Tokyo Tobishima at Megawide. Nakasulat din dito ang JICA o Japan International Cooperation Agency ang gagastos sa pagpapatayo sa buong Metro Manila Subway Project. So ayun guys, mukhang next year na i-demolish ang Metro Walk Complex para simulan ang Ortigas Station ng Metro Manila Subway. Sa dulo naman ng Meralco Avenue doon sa may Estancia Mall, ongoing na ang construction sa Metro Manila Subway Shaw Boulevard Station. So ayan guys, nandito na nga tayo sa dulo ng Meralco Avenue. Tingnan naman natin ang latest na progress sa Shaw Boulevard Station. Ayan yung dulo ng station, sinarado na nga ang Meralco Avenue mula pa noong nakaraang taon. Mahaba at malawak yung mga area na kailangan kapag nagtatayo ng isang subway station dahil maghuhukay nga na napakalalim, 3 basement levels ang bawat subway station. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 15 meters below the ground ang subway tunnel. So ayun guys, dito pala sa gitna sinisimula na nga yung pagbuhukay dyan. Ilang buwan ang nakaraan, dinala na dito yung tunnel boring machine. Tingnan naman natin ang latest na progress sa kabilang dulo ng station. So ayun guys, natapos na nga dito, ilang buwan na nakaraan ang mga pre-construction activities. Nagkaroon na ng clearing dito sa area, tinanggal na yung mga puno, pati na yung iba't iba mga structures na nakatayo dito. Dito pala muna yung uunahin papunta doon sa Ortigas Station. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang bawat contractor ay gagawa ng 2 station. At ang bawat contract naman ay i-award sa joint venture ng isang Japanese company at isang Filipino company.
Mga Japanese engineers na eksperto na sa paggawa ng subway at Japanese technology din ang gagamitin para sa pagtatayo ng Metro Manila Subway. So ayun guys, ito na ngayon ang latest na progress sa Shaw Boulevard Station. Inurong na pala yung harang dito na mismo sa kanto ng Shaw Boulevard. Parehas lang yung information dito na mababasa natin dahil isang contractor nga ang gagawa ng dalawang station. Update naman tayo sa iba't ibang mga projects na ginagawa ngayon dito sa Capitol Commons. Ito na ngayon ang progress sa The Maven. Malapit na pala itong matapos. Ang Capitol Commons ay isang master plan community na proyekto ng Ortigas and Company. Ang Ortigas and Company Limited ay binuo upang i-develop ang mga property ng Ortigas Land, ang Green Hills Shopping Complex, Ortigas East at ang Capitol Commons. Ortigas and Company Limited nga pala ay binubuo ng dalawang pinakamalaking developer dito sa ating bansa, ang SM Prime at Ayala Land. Kaya makikita naman natin napakaganda at world class na mga proyekto dito, pati na sa Green Hills at Ortigas East. Ang unang project na natapos dito ay ang Estancia Mall. Ito naman ang isa sa pinakabago, ang Empress, isang high-rise residential condominium din ito. Napakaganda rin ito at mukhang matatapos na.
May isa pang mall dito sa area na hindi nyo pa siguro napupuntahan. Ito ang Ayala Malls the 30th. Kung hindi kayo taga dito sa Pasig o nakatira sa nearby area, sigurado ako hindi nyo pa napupuntahan ito. Kaya naman itutur ko kayo dito sa Ayala Malls the 30th. Medyo maliit lang ang mall na ito kumpara sa ibang Ayala Malls. Pagpasok mo ay bubungad ka agad ang Central Plaza. May supermarket din dito, may cinema, ilang mga kilalang stores at mga restaurant. Medyo maliit nga lang yung area ng mall at madali lang ikutin. Isa pa sa mapapansin natin, maraming vacant space dito sa taas. Ito naman ang kanilang cinema. Isa sa gusto ko dito, yung Central Plaza na nasa harap ng mall. Marami palang iba't ibang restaurant dito sa taas. Mas marami ang tao dito sa lower ground floor. Nandito sa baba ang The Marketplace. Anong masasabi nyo sa Metro Manila Subway Project at sa mga development dito sa Capitol Commons? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!